Bukod doon, engineer, no, parang nakikita ko rin na sino pa ngayon ang maaaring pumigil kung ang iba pang mga investor na nag-invest din sa paraan ng BOT ay hindi rin humingi ng kaukulang dagdag doon sa kanilang puhunan na ibinigay doon sa isang BOT project. Yeah, exactly. So ibig sabihin, kung humingi ang South Luzon Expressway, hindi malang hihingi din ang North Luzon Expressway. Di ba? Kaya na nga yun. At ang iba pang mga tollways dito sa ating bansa. Yun lang magpunta sa mula Manila hanggang Subic eh. Ilang tollway? Tatlo yata yun. Ilang beses ka dadaan ng tollway. Doon mo makita na halos wala nang ginawa ang gobyerno kung hindi binigay na lahat sa investor, and then sisingilin na naman nila ang tao. Samantalang meron dapat pondo para gawin yun ng libre. Tama, no? Dahil kung titignan mo lang, engineer, no, itong itong pag-renew, no, itong kasi nung kailan lang nag-renew ako ng lisensya ng aking motor, ano, yung smoke emission test, no, 4-stroke yung motor ko, pero 450 pesos, no. Ano ba ang usok na lalabas sa 4-stroke motorcycle, engineer? Konti lang naman. Dapat. Oo nga, no? Pero kita mo, no? So, ibig sabihin, yung 450 niya, no? Multiplied by million kaagad, di meron na tayong 450 million kaagad. Dapat. Doon pa lang yun sa smoke emission na yun, no? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin ngayon ng ating pamahalaan na walang pondo, kaya nag-imbita tayo ng mga investor sa paraan ng Build, Operate, Transfer Scheme. Yeah, hindi yung reason na yun, hindi legitimate yung reason na yun, kasi yung ang daming taxes na naniningil para sa mga infrastructure na yun. Masakit ang katotohanan na yan, na engineer, ano? At kung sinasabi mo nga na sa kasalukuyang sitwasyon natin ay walang magagawa ang pamahalaan, sana yan na ang magkaroon ng puwersa, no? Sana yan na ang pumwersa sa pamahalaan, maging ang mamamayan, para talagang naisin na nating lahat na baguhin na nga itong konstitusyon natin, dahil kahit na dyan sa Build, Operate, Transfer na yan ay patuloy pala tayong gigisahin sa sarili nating mantika hanggat hindi nawawala ang Build, Operate scheme na yan. Exactly. Yun na, nakita na natin ang talagang nangyayari. Kaya, we only have to use it as an excuse. Yan, ano? Ang masakit dyan, yung mga naggawa ng Build, Operate, and Transfer, sila rin ang nagbenta ng maraming, asset ng gobyerno. Ang daming pumapasok na pera, tapos sasabihin nila walang pondo. Nakakaano talaga yun. Alam mo, engineer, tamang-tama yung ating discussion ngayon, lalo na't sana'y nakikinig sa atin ang ilang mga tauhan ni President-elect Noynoy Aquino, ano? At upang makita naman ng kasalukuyang administrasyon kung gaano kasama itong Build, Operate, and Transfer nito, na sana'y ito ang kumumbinsi sa kanya para payagan niya o para isulong niya at suportahan niya ang pagbabago ng konstitusyon ng kanyang nanay, yung 1986 Cory Constitution, ano, na sana'y sa mga nangyayaring ito sa Build, Operate, and Transfer ay sana'y ikonsidera niya ang kanyang posisyon na hindi siya payag na mabago ang ating konstitusyon. Kailangan natin talaga turo sa kanya na yan nangyari problema sa SLEX dahil nga sa fault ng Constitution. Okay. Tapos ngayon, wala gawa ngayon ang kahit sino man para parusahan o ano yung ginawa nilang kalapastangan na yun.
Oo. At kung hindi sila papayagang magtaas ng kanilang singil, posibleng idemanda pa ang gobyerno. Di ba? Yeah. Kaya doble sagot yan, no? Parang ang nangyayari ngayon ay bihag ng isang foreign investor ang isang pamahalaang lehitimo ng Pilipinas. So, kailangan mai-point out natin kay Presidente yan na diyan makikita kung paano kapalpak ang Constitution. At dahil sa sinasabi mo ang flawed Constitution, ay itutuloy ang nagbibigay ng pagkakataon para doon sa mga opisyal ng pamahalaan na di nag-iisip ng para sa bayan, kundi para sa kanilang sariling bulsa, na okay lang yan yung build, operate, and transfer, total may commission naman ako, bahala na kayo kung maghirap kayo. Parang ganon. Ganon na nga eh. Wow, masakit yun ha. Pagtaas ng 250% kung wala magawa ang sino man, siguradong malaki ay tataas ng mga bilihin sa ano. Oo, no? So, domino effect yan. Domino effect, no? So, lahat ng bilihin tataas. Diba? Yeah. Oh. Definitely. At tapos, hindi pa natin maprotektahan itong pagtaas ng kurudo, ng gasolina. Tapos, mataas ang singil sa toll. So, nagkapatong-patong na yan. Yung dating piso siguro na isang talong, no? Ewan ko kung may piso pa yung maliit, hindi mo na mabibili ng piso yon. Yeah. Ay, nako, masaklap, engineer, no? Okay, meron tayong text dito, engineer, no? Basahin ko lang from Dennis Mohano, ang ating suki, no? Sabi niya, good PM Saldi and Engineer Art Uy. Direct from LA, yan. For your information, Saldi and Engineer, nasa San Francisco, California, bayaw ko na si June Buenafe. OFW siya doon at husband ng only sister ko na CPA auditor sa LUA. Local Water Utilities Administration, ha? Dennis Mohano, yan. So, nandyan daw pala sa LA din yung kanyang bayaw. Sana maibigay niya yung number niya para magkausap tayo, no, engineer? Ayan, Dennis, ha? Ibigay mo lang yung landline. Sa Los Angeles. Ibigay mo lang yung landline sa akin at siyempre, ibibigay natin kay engineer upang sa ganon ay magkausap naman sila. No? At siyempre, upang sa ganon ay itong advocacy naman ng Filipino Americans for a Better Philippines, ano? Itong Americans for a Better Philippines ay makarating din sa bayaw mo. At sa katunayan ay yan nga ang dahilan din kaya umuwi ng Los Angeles ito si engineer, no? Upang sa ganoon ay magkakuha ng mga suporta, no? Dito sa ating advokasya dito sa Pilipinas na kung paano solusyonan ang kahirapan, ano? At siyempre itong mga mungkahi at mga pagtukoy sa mga pangunahing problema ay mahalaga po yan, no? Lalo na sa kasalukuyang administrasyon. Dahil hindi na maitatanggi ni numan na ang kahirapan talaga ay talagang narito sa ating bansa at kailangan talaga ng mga solusyon na magaganda, no? Mga solusyon na tumpak upang sa ganoon ay mawakasan na itong patuloy na kahirapan na nangyayari dito sa Pilipinas. Di ba, engineer? Okay, yeah, exactly. Okay, no? So, ngayon, dahil sa walang magawa itong pamahalaan, dito sa build, operate, and transfer, ang tanging nagawa lang nila ay isinuspinde ang pagtaas ng singil sa loob ng isang linggo. Ang problema, pagkatapos ng isang linggo, ibig bang sabihin yan ay itutuloy na ang pagtaas ng toll fee dyan sa South Luzon Expressway ng 250%. Yun ang tanong. One week, di ba nung last week pa yung 1 week? Kaya baka sa Lunes implement na yan.